pumunta po sa bahay mismo yung bago nakabili. Ang sabi, umalis na kayo at nabili ko na to, bukas umalis na kayo. May balak ba tong si Sanchez? Nakausapin pa ba sila? Balita ko ata, parang nag-Amerika na. Mismo yung lolo niya dyan yung tenant. Yes, correct. Pagka magkakapatid, nitong huli na sir, pininta na nung Roy naman nagmamayari. Siyempre, nabili na ng iba yung lupa. Kami nga, umalis na kami. Sila pa kaya na nakitira lang. Siyempre, paalisin din sila ng bagong nakabili. Wala pong pagsasalin ng karapatan bilang magsasaka. Wala na pong karapatan ng sino man na maghabol pa. Kasama na po itong mga pamangkin na nagsasabing nakatira sila doon pero wala naman po silang ugnayang pagsasaka. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Ano bang setup? Kasi kayo ay nandun sa lupa niya eh. Opo. Siyempre, hindi naman po pwede na nandun kayo sa lupa na walang kapalit or walang Opo. usapan. So ano daw yung usapan doon sa may-ari at nitong tatay mo or lolo mo? Pag nagkupras po sila, may kita din po yung may-ari. So paano Parang yung hati hatian? Mga 60-40, 50-50? Tatlo, ang tawag po doon ay 3% po. Sinong 3%? Yung papa ko. Okay. So, merong hatian doon sa may-ari at saka doon sa papa mo at kung sino pang kapamilya mo na nandoon. Oo. Tama ba? Tapos, magsasaka din po yung papa ko. Malaki po siyang araduhan doon, taniman ng mais. Pero nagbibigay po siya sa amo niya ng mais. Pero sabi ng amo niya sa kanya, diyan na lang yan, kahit isang sako lang ibigay sa amin para pakain daw sa kabayo niya. Okay. noon. So, meron naman hatian. So, ngayon, Opo. paano kumikita? For example, yung tatay mo, ikaw, lolo mo, Kuprasan po. Bibinta po. ibebenta ko. Anong inaani nyo? Ibebenta nyo, Opo. then yun na yung kita ninyo. Ano yung Opo. pantustos nyo sa pang-araw-araw nyo? Tama Opo, ba? ganun po. Yung lupa ba, nagbabayad kayo? Parang renta, gano'n? Or Hindi doon na yun po. sa hatian? Doon na po yun sa hatian. Kailan nyo po nalaman na pinapaalis na kayo? Noong pong April 13 po, pumunta po sa bahay mismo yung bago nakabili. Ang sabi, umalis na kayo at nabili ko na to, bukas umalis na kayo. Di sinagot po niya, Sir, pwede po bang humingi ng isang buwan palugit? Hindi naman po ura-urada kayo kasi makakaalis ka agad. Sabi niya. Tapos sabi po nung kagawad, ang ibibigay lang daw sa'yo ni ate ay 20. Anong 20? Ang ibibigay bayad sa amin. 20,000? 1,000. Opo. Mhm. Di sinagot ko po siya sa cellphone. Hindi, okay ma'am. So, April 13, doon na po kayo pinapaalis. Anong sabi doon ng nakabili tungkol doon sa palugit na hiningi ni sir? Pumayag? Hindi pumayag? Hindi po siya umimik. Anong sumunod doon? April 13, nagsabi na umalis na kayo. Bumalik siya ba muli doon sa lupa? Hindi na po. Mismo yung lolo niya dyan yung tenant. Yes, correct. Pagka magkakapatid, last nitong huli na sir, pininta na nung Roy naman nagmamayari. So yung ano po yung tiyahing ko yung nakabili. So kausap ko yung tiyahing ko kanina, basta nasabi niya, ay bagong labayaran yan, ay kailangan wala ng tao. Sino po yung nagbenta? Si Roy Sanchez. Okay, Roy Sanchez. isa sa mga sa pamilyang Sanchez. Now, Oo, ibinenta yan. ni Roy, kanino sir? Sir, mana-mana kasi nila yan sa magulang sa nila yung lupa na yan. Okay, kanino po ibinenta yung lupa? Sa ninita po, sa LPG Arsolondo sa tiyuhin ko. Sabi, may magbibigay daw na amount na 10K para dun sa babayad tungkol doon sa mga nakuhang or kukunin na bahagi ng lupa, yung mga nyugan or kung ano man yung meron doon sa lupa na yun. Tama ba na pinangasiwaan nila? Oo. Pero tungkol doon sa kanilang pagtitira or settlement doon sa kanilang pagtitira ay wala pang napag-uusapan. Tama ba? Wala po, bali po, ang may responsibilidad yan is yung nagbinta. Nagbinta sa kanila. Meaning yung pamilya Sanchez. Yung pamilya Sanchez Yeah. po. Anong sa tingin mo ba, Kap? May balak ba tong si Sanchez? Nakausapin pa ba sila? Balita ko ata, parang nag-Amerika na. May planong mag-uusap sila sa barangay para magkaayos sila. Kasi ang tumbo kasi naman din nung may-ari, hindi naman talaga sila tenant. Sinong hindi po tenant? Itong si Legionette. Oo, kasi yung party lang kasi nila dyan, yung ninuno kasi nila, yung tenants, kaya nakitira sila dyan sa lupa. Pero hindi sila talaga yung tenants. Sinangla kasi ng Roy yan, doon sa kapatid, sa tiyuhin yan mismo. Tiyuhin ni Janet. Doon sinangla. Oo. Tapos, bininta na po ngayon si lupa na yon, yung sanla, ibinayad doon sa yung tiyuhin yan. Siyempre, nabili na ng iba yung lupa.
Siyempre nga, kami nga, umalis na kami. Kayo sir, umalis na po kayo. Oo, ay sila pa kaya na nakitira lang. Siyempre, paalisin din sila ng may-ari ng nakabili, ng bagong nakabili. So sir, aside dito kay Junette, may iba pa bang nakatira dito sa lupa na ito? Mayroon, pero yung iba, hindi man pinapaalis na ng may-ari, kaya wala man silang problema. Okay, so ano pong problema sir dito kay Ma'am Junette? Bakit po siya pinapaalis? Kasi yung nakita sa barangay, maraming record yung asawa niya, kaya ayaw nung nakabili ng mga taong maggugulo. Anong klaseng mga record daw, Sir Diosdado, mga nakita doon sa barangay? Yung nila yung mga kapitbahay niya. May mga away kapitbahay na hindi maganda kaya. Oo. Okay, so sir, bakit kayo po sir? Bakit kayo umalis kung akala ko wala naman problema dun sa inyo? Bakit po kayo kusang umalis? Dito nga sa Maynila, yung mga bata nagsipag-aral. So para pumunta ka lang ng Maynila, sir? Oo. Wala pa namang ang sabi ng may-ari, kailangan talaga silang umalis. Oo, pero nagbigay ba siya sir ng palugit para dito sa dalawa? Unang pumunta dyan sa kanila para palisin sila yung may asawa ng may-ari mismo. Yung kapatid. Lumilitaw yung talagang may karapatan upang maghabol na kailangan siya yung makabili, na siya yung agrarian reform beneficiary, siya yung kinikilalang magsasaka, ay umalis na at hindi naman po ipinamana sa kung kani-kanino pa. Wala pong pagsasalin ng karapatan bilang magsasaka. Wala na pong karapatan ng sino man na maghabol pa, kasama na po itong mga pamangkin na nagsasabing nakatira sila doon pero wala naman po silang ugnayang pagsasaka sa kasalukuyan. Kalinawan po nito, lalo po dito sa bagong may-ari, maliwanag lang naman po kasi pagka po siya ay naglunsad ng hakbang legal para paalisin itong mga nakatira pa po dyan, tiyak po magkakatagalan pa rin ng konting panahon at gagastos pa rin po siya sa mga pagsasampa ng kaso sa abogado, sa mga hukuman, sa filing fees at kung ano-ano pa. So ang atin pong ipapayo, moving on, doon po sa bagong may-ari, magbigay na po ng konsiderasyon, makipag-usap na ng maayos at bagamat nasa kanilang karapatan, magbigay na po sila ng konsiderasyon doon sa mga tao para maging maluwag ang kanilang paglipat at maging maayos ang kanilang paghihiwalay. Yun kasi yung number one na sana meron kayo karapatan if established yung binabanggit na tenant to landlord relationship. But dahil hindi naman namin din kayo masisi, nagawa na si ma'am nagtatrabaho sa Manila, si sir ay isang grab driver, so hindi po kabuhayan nyo talaga ang pagsasaka. So siguro suggestion ko, makipag-usap na lang kayo ng maayos dun sa panibagong may-ari or kung mauusap pa yung itong pamilyang Sanchez, kung ano man ang mapag-uusapan ninyo, kung may offer man or what, pag-isipan nyo at pag-usapan nyo. Kung ako po ay mas maganda na pag-usapan nyo talaga kung saan po kayo posibleng lumipat kaysa aabot pa na magkakagulo pa dun sa lugar. Naintindihan nyo po yan? Opo, sir. Ang sa akin naman dito is wala akong pinapanigan bagkus ako nagbibigay ng kalinawan sa inyo para lang maintindihan nyo kung ano pare-parehas ninyong karapatan. Karapatan nyo, karapatan ng may-ari, ng panibagong may-ari, at ano ba dapat ang makuha ninyo kung sakaling may makukuha pa kayo. Naintindihan nyo? Okay? So with that said, ako naman nagpapasalamat at alam ko nakikinig yung may-ari but the new owner, but siguro it's best not to discuss it anymore kasi alam naman niya, narinig naman niya siguro si Attorney Badas kung anong karapatan niya. So ang para sa akin, maghanap na lang siguro kayo ng kahit maliit na apartment, hindi naman yung sobrang mahal, nakakayanin ninyo para pansamantala ay maglilipat kayo. Okay? Siguro gano'n na lang yung aking masasuggest para sa inyo. I mean, mahirap kasi syempre lilipat kayo, alis kayo sa lugar na katagal-tagal ng panahon. But given nga na tenant ang iyong lolo, din na ipasa lang sa mga kamag-anak, mga apo, aabot din na pagka nabenta o napunta sa iba yung lupa, kinakailangan din ng mga nakatira doon ay lumipat din kung hindi po sila nagsasaka doon sa lupa. Okay po? Ang ano ko lang doon, sir, huwag naman yung maaga na palugit. Kasi paano po kami makakaipon ng pera pampagawa namin ng bahay kung sakali? Hindi, yung dapat kasi ma'am na siguro, imbis na iniisip nyo pagpapagawa ka agad ng bahay, kahit maghanap muna kayo ng kahit pwedeng rentahan muna, pansamantala. Habang nagpapagawa kayo or nagpag-iipunan nyo ang pagpapagawa ng ibang bahay. Kasi hindi naman lahat ng tao nakapaglilipat sa kanila kagad lupa, sa kanila kagad yung bahay. Napakahirap.
Kahit mga tao na nasa corporate dyan, hindi basta-basta nakakakuha ng bahay. Yung iba nagre-renta muna sila kasi hindi pa nila afford at pag-iipunan. At malaking pag-iipon ang gagawin sa pagpapatayo ng bahay. Alright? So yun ang aking advice ngayon. Pag-isipan, pag-usapan yung mag-asawa, hindi na po ako manghihimasok dyan. At least ngayon, alam nyo na po yung karapatan at alam nyo kung anong tama at anong mali. Opo. Diyan tayo nagtatapos sa ating programa, itong Pambansusumbungan Bitag Helpdesk.